Kumusta mga bro? Andito ulit tayo sa Skygo Ormoc branch. Dito lang yan sa Sitio Haobon, Purok Gis, Barangay Tambolilid, Ormoc City, Leyte. Kung gusto nyo mag-inquire, pwede kayong bumisita sa branch nila. Pwede din kayong tumawag sa phone number na nilagay ko sa screen. Or pwede din kayong mag-chat sa Facebook nila. Search nyo lang Skygo Ormoc branch. Andito tayo ngayon para i-review ang isang adventure scooter ni Skygo. Ayan mga bro, ang nasa harap natin ngayon ay si Skygo KPV 150. Ito ang release ni Skygo sa adventure scooter segment. Unang nilaunch ito dito sa Pilipinas noong November 8, 2022. At mula nun ay naging available na ito nationwide. At meron itong dalawang kulay. Yung isa ay yung gray. At ang meron tayo ngayon dito ay ang color blue. Nung una ko makita si Skygo KPV, ay talaga naman nagandahan ako kasi para siyang nakababatang kapatid ni BMW C400X. Di ko alam kung nakikita niyo yung similarities pero para sa akin, hawig sila. Mas maliit nga lang si KPV. Dito sa harap niya, adventure bike yung datingan niya. Meron na rin siyang parang beak or yung parang nguso dun sa baba ng headlight niya. Talagang nagmumukha siyang BMW GS para sa akin eh. Di masyadong aggressive yung design niya or yung datingan niya. Pero enough na siya para talagang mapalingon ka kapag dadaan to sa kalsada. Tsaka gusto ko tong ganitong design. Yung simple lang. Yung wala ka masyadong aalalahanin kapag dinala mo to off-road. Kasi maliit lang yung headlight niya. So hindi mo kailangang isipin na baka matamaan to ng kung ano-ano. At dito nga sa headlight ni KPV 150, full LED na to. Meron din siyang dalawang DRLs or daytime running lights or park light kung tawagin. Itong part na to, ito yung low. At dito naman sa baba yung high. At itong design sa gitna, yung parang buto. Ito yung DRL niya na pwede nyo i-on or pwede nyo ring patayin. Tapos, ito namang nasa gitna, automatic on to kapag in-on nyo yung ignition. So, hindi siya namamatay. Dito naman sa signal lights niya, maganda siya kasi hindi matigas yung humahawak sa kanya. So, flexible yung parang stem niya, meaning hindi siya madaling maputol kapag nasagi mo or kapag natamaan ng kung ano na hindi nyo sinasadya or hindi nyo in-expect. Running light na rin to and LED na rin lahat mula dito sa harap pati sa likod. Kaya mas maganda na to kasi mas nakaka-save ka na ng battery compared kung naka-bulb type ka pa na signal lights. Dito sa harap meron tong windshield pero wala tong unit na to kasi display lang to. So ito yung sinasabi ko sa inyong windshield ni KPV 150. Repo pala tong unit na to. Itong may nakakabit na windshield or visor. Kung gusto nyong i-check to, bisita lang kayo dito sa branch nila or contact na lang kayo kung interesado kayo. So balik tayo. Na-adjust pala tong visor niya. So kailangan nyo lang luwagan tong part na to. Tsaka yung kabila. Iikot nyo lang clockwise. And then, iangat nyo lang or ibaba. Depende sa kung anong gusto nyong adjustment ng visor or ng windshield nyo. Pagkatapos nun, higpitan nyo lang ulit. At i-secure nyo lang para hindi siya maging maalog kapag nasa biyahe na kayo. Dito naman sa bandang gitna ni Skygo KPV 150, meron lang siyang Skygo na logo. Tapos combination ng black tsaka blue. Yung pagka-blue niya pala is hindi siya glossy, hindi rin siya matte. Ang tawag dito is satin, yung nasa gitna ng pagiging matte at saka ng pagiging glossy. Yung tank pala ni KPV 150 ay merong capacity na 11 liters
At ang sabi, kaya nitong tumakbo ng 42 to 44 kilometers per liter. Correct nyo na lang ako sa mga owner dyan ng KPV 150. Comment nyo na lang kung ilan ba yung legit na gas consumption ni KPV. Kung nasisimplihan kayo sa front part or sa headlight ni KPV, dito naman siya sa side or sa gilid bumawi. So kung mapapansin nyo, sobrang ganda ng design ng gilid ni KPV. So hindi siya yung normal or yung typical lang na scooter na makikita nyo sa daan na plain lang yung gilid. So talaga nag-effort si Lifan na gumawa ng design dito sa bandang gilid na kakaiba. At para sa akin, yun yung parang nagpa-angat kay KPV pagdating sa design. Punta naman tayo dito sa upuan ni KPV. So, two-tone siya. Literal, yung kulay tsaka yung material. Yung bandang harapan, medyo faded yung pagka-black niya. Tapos, dito naman sa likod, mas dark yung pagiging black niya. Pero dito sa harap, hindi naman siya pangit tignan. And then, malambot siya. Sobrang lambot yung harap, pati yung likod. Pareha silang malambot. And lalo pa tong lalambot kapag nagamit nyo na or kapag palagi nyo lang nauupuan. Comfortable siya. Makapal naman yung foam. Tapos dito naman, makikita nyo meron siyang stitching. Ito yung parang nagko-connect sa dalawang material ng upuan. And overall, para sa akin, okay yung upuan na to. Maganda siya. Buksan naman natin yung upuan niya. Yan, kung makikita nyo, hindi siya nabubuksan agad ng sagad. So, meron siyang mga ilang degrees kung saan tumitigil siya sa point na yon para siguro hindi nyo mabagsak. So, less hassle na siya. Dito naman sa loob, wala masyadong ganap dito. Ayan, dito nakalagay yung battery niya. Tapos, ito naman yung wires ng battery. Meron din siyang mga kasamang bolts. Tapos, itong goma na to, di ko alam para saan to. And meron na rin siyang ilaw dito sa loob. And yung switch niya, parang yung sa ref, itong part na to, kapag na-diin to, kapag isasara niyo yung upuan, automatic mag-o-off na yung ilaw. Tapos pagbukas naman ng upuan, automatic siyang mag-on ulit. So honestly, hindi kalakihan yung storage ni KPV dahil na rin dito sa umbok niya. Andyan kasi yung shock niya sa ilalim. So pwede niyo siyang lagyan ng mga damit or mga snack niyo. Kasya din dito mga 1 litrong Red Horse. Hindi kasya helmet dito, pero meron naman siyang helmet hook. So, pwede nyo pa rin iwan yung helmet nyo kapag nakapark lang kayo. Isasabit nyo na lang. Dito naman tayo sa grab bar ni KPV. So, silver yung kulay niya. Tapos, nakahiwalay siya. Hindi siya yung isang buong grab bar lang. Plain lang din yung design niya. So, wala masyadong arte. Simple lang. So, sa mga magtatanong kung pwede ba itong lagyan ng top box. So, oo. Meron na tong mga available na top box bracket online. So, hanap na lang kayo. Ayan, ito pala yung pinaka nagustuhan kong part ni KPV 150. Yung taillight niya. So, kung makikita nyo, napakaganda ng design nito. Full LED na rin pala tong taillight niya. So, nakahiwalay yung taillight niya. So, para siyang may mata sa likod. Tapos, bumagay naman tong bracket na to sa likod. Napakalapad. Then, itong signal lights niya, parehas lang sa harapan. Malambot lang din yung stem niya. So, hindi siya madaling maputol. LED na rin to. LED din yung plate light. Tapos, bakal naman tong plate holder niya. Napaka-solid nitong fender niya sa likod. Plastic lang tong part na to. Pero dito sa ilalim, meron siyang metal bracket na nagpapatibay sa pagkakamount niya. So, kahit tumatakbo or kahit naka-idle lang siya, hindi siya katulad ng ibang motor na nagva-vibrate. Meron na rin siyang kasamang mudguard. Tapos, dalawa na yung bolt niya dito sa baba. Meaning, hindi ito umaalog kapag tumatakbo yung motor or kapag napapadaan kayo sa lubak. So, secured tong ganitong setup ng mudguard. Meron din siyang isa pang mudguard dito sa taas na sobrang haba. So, talagang mahihirapan yung putek na makapasok dun sa bandang taas or dun sa makina niya. Ito naman yung shock ni KPV. So, naka-monoshock na pala to. Dito naman sa baba, makikita nyo, ito yung radiator niya. Tapos, ito yung radiator cover. Nagustuhan ko rin tong swing arm niya kasi napakakapal. Tapos, nakamount dito sa taas yung monoshock. Sa brakes naman, naka-disc brake na siya pero hindi pa siya ABS.
Yung brand naman ng gulong niya ay Cordial. Ang size nito ay 120, 70, 14. Sobrang ganda din ng tambucho niya. Sobrang bulky niya tignan. So ito nakikita nyo, cover niya lang yan. Pero napakaangas tignan. So yung kulay niya parang siyang gray or parang gunmetal. So kung meron ako nito, hindi ko papalitan to. So yung iba, nilalagyan nila ng side panniers dito. Tapos top box naman sa likod. Tapos bagay din dito merong crash bar. Tapos merong MDL na nakakabit. So yan yung side view ulit ni KPV 150 mga bro. Okay, so dito naman tayo sa side na to. So ito yung airbox ni Skygo KPV 150. Same lang naman siya ng quality sa ibang brands. Hindi naman siya yung parang low quality na material. Hindi rin siya yung yung plastic na madaling kumupas yung kulay. Tapos may nakalagay na leaf fan dito sa taas. And then dito naman, ito yung crankcase cover niya. Meron siyang Skygo na logo na naka-engrave. So hindi siya basta sticker lang na pwede niyong tanggalin. Dito naman sa cover ng pulley niya. So hindi ko nakuha yung information kung ano yung bigat ng mga bola niya. Pero kung may idea kayo, paki-comment na lang sa baba para alam ko rin, para alam din ng ibang viewers natin. Napaka-premium din, tignan ng footrest niya. Sa unang tingin parang wala nga siyang footrest. Kasi parang isang buong design lang siya dito sa gilid ni KPV. Pero pag binuksan mo to, ayan, napakang ganda. Yung ibabaw na part niya, rubber, yung nasa tapakan. Tapos yung ilalim naman niya is bakal or metal. Gustong gusto ko to kasi kapag wala kang angkas, parang hindi siya off tignan. Kagaya ng normal or ng typical na scooter na makikita mo kapag naka-close yung footrest, talagang halata pa rin. Pero ito hindi. Napakadali lang din yung ibaba. Kahit isang daliri mo lang, pwede mo siyang ibaba or pwede mo siyang buksan. Pero hindi siya yung sobrang lambot na nalalaglag na lang kapag maalog yung motor or ma-vibrate yung motor. Yung center stand naman niya, maganda. Hindi siya yung sumasayad pag na-banking ka. Hindi siya yung center stand na kailangan mo pang alalayan para umangat. Ito namang side stand niya, medyo matigas pa kasi hindi pa naman to nagagamit. Pero kapag nagamit mo na to, lalambot yan. And kitang-kita din yung kill switch niya. Yung kapag binaba mo yung side stand, mamatay yung makina. So ito yon. Kapag binababa mo yung side stand, napupush yan. So yan yung nagpapatay sa makina na hindi mo kailangang i-off yung ignition mo or patayin yung susian mo. Ito naman yung stepboard niya mga bro. Sobrang ganda niya. Maganda yung matting niya, makakapit sa paa, hindi siya yung madulas lalo na kapag basa. Pwede nyo ring straight yung mga paa nyo dito mga bro para komportable kayo kapag maglo-long ride kayo. Dito naman sa taas, makapal yung leg shield niya, kaya protektado kayo sa mga talsik ng putik tsaka ng tubig. Kaya naka-carbon design din yan. Lipat tayo dito sa harap mga bro. Ito yung fork niya, naka-telescopic fork pa to. Pero kakaiba to kasi sa lahat ng 125 tsaka 150cc scooters na nakita ko, ito yung may pinakamalaking inner tube so far. And sobrang kapal niya. Talagang hinanda to ni Lifan para sa mga off-road scenarios. Wala nga lang cover itong oil seal niya pero okay lang din naman. Pwede nyo namang lagyan niya ng aftermarket. Yung tapalodo niya dito sa harap, matibay naman, hindi siya yung madaling mabasag. Naka-body color din. Itong nasa gilid, yung mahawak ng fender niya, bakal to. Sobrang solid niya sa pakiramdam. Dito naman sa likod, itong parang extension niya. Itong extension ng fender niya, plastic lang to. Yung brakes naman ni KPV dito sa harap, naka-disc brake pa rin, kagaya ng nasa likod. Tapos naka-dual piston calipers na. Tire size naman niya ay 100 by 80, 14. Same brand pa rin ng nasa likod, Cordial. Ayan mga bro, ito yung itsura ni KPV 150 kapag naka-side stand. So, ikot ko lang kayo bago natin to sakyan at ma-check yung seat height niya, tsaka yung feel niya kapag nakaupo na tayo sa kanya. So, ayun mga bro, nakaupo na tayo ngayon kay KPV 150. Same feeling nung naka-Aerox pa ako. So, ganito rin yung position ko kapag nakasakay ako. Pero, hindi naman siya mahirap. Sanayan lang naman.
And first time kong makasakay sa isang scooter na naka-naked handlebar. Magaan siya sa feeling. Ito naman yung susi ni KPV. Simple lang yung design. Yung typical na susi lang na nakikita natin. And then, ito yung susian niya. Dito natin mabubuksan yung cover ng tank niya. Tsaka yung upuan. Meron ding takip yung mismong susian niya para iwas problema kapag napaglaruan ng mga bata or kapag naulanan. Kasi kapag nangyari yun, medyo mahirap nang ipasok tsaka ilabas yung susi niyo. Unless kung lagyan niyo ng oil every now and then. Tapos, dito, meron na siyang bar end. Ito naman yung handle grips niya. Okay lang naman, pero kung ako, papalitan ko to agad na aftermarket na mas makapit. Ito naman yung brake lever niya. Hindi siya mahirap abutin. Sobrang lapit lang. Yung switches niya, maganda. Meron siyang high and low. Tapos may hazard na rin. Andito din yung para sa signal lights niya. Sobrang lambot lang. Tapos yung sa busina naman niya, tapos meron na rin siyang passing light. Ito talaga yung trip na trip ko, yung naked handlebar niya. Yung finish ng pintura niya ay satin black. Ito naman yung kabilang side ng manibela. Ito yung sa ignition switch. Tapos, ito naman yung sa headlight. Ito yung naka-off. Tapos, ito yung naka-on yung DRL. And then, ito naman yung naka-on yung headlight. Meron na rin siyang kill switch. Tapos, ito yung brake lever para sa front. Dito naman sa panel gauge, since wala tong battery, maglalagay na lang ako ng picture kapag naka-on yung panel gauge. So sa panel gauge niya, makikita nyo yung speedometer, tachometer, meron din siyang oras, yung fuel gauge, yung total odo niya, tapos meron siyang mga options para sa trip A, trip B, ganun. Yung storage niya dito sa kaliwang side, sobrang lalim nito. Pwede kayong maglagay ng cellphone nyo dito. Mga dalawang cellphone siguro yung pwede nyo ilagay dito. And sakto yung kamay ko hanggang sa wrist ko. Sobrang lalim niya mga bro. Kaya maganda siyang lagyan ng mga bagay-bagay. Tsaka maganda siya kasi may takip na siya. So pwede nyong ilagay dito yung mga snack nyo kapag magla-long ride kayo. Or kapag mag-endurance kayo, pwede kayong maglagay ng mga biscuit dito. Or mga chocolate bar. Mga ganun. Pero dahil hindi siya ganun kalawak, hindi niyo siya pwedeng lagyan ng tubig or kahit anong inumin. Dito sa kabilang side, pwede nyo pa rin lagyan ng cellphone or yung mga resibo nyo sa parking. Pero yung highlight talaga dito is yung 12 volt socket niya na pwede nyo bilhan ng USB adapter para makapag-charge kayo. Pero kung ayaw nyo naman gamitin to at gusto nyo na mas less hassle, may option din dito sa kabila, sa tabi niya, na USB charger. And ang maganda dito is fast charger na to. So, ayan, pag-usapan naman natin yung presyo ni Skygo KPV. So, ang SRP ni KPV 150 ay 109,800. Kapag nag-installment naman kayo, magda-down lang kayo ng 3,000. Tapos, sa 36 months, nagbabayad ka ng 5,351. Sa 24,000 naman, 6,893. Sa 12 months naman, 11,289. Tapos, meron pa yung rebate na 300 kapag magbabayad kayo before or on sa due date nyo. Tapos, sa freebies naman, may kasama na tong helmet, tools, sweatshirt, tsaka 3 years na LTO registration. Kung gusto nyo namang i-avail yung promo ni Skygo, so magbibigay sila or mag-a-add sila ng 5,000 on top doon sa down nyo na 3K. Tapos ang advantage naman nun is malelesen yung monthly payment nyo. Or meron din silang isang promo kung saan 0 down payment tapos straight na kayo na magma-monthly. So, ayan mga bro, dito nagtatapos yung walk around review natin kay Skygo KPV 150. Lagay nyo na lang sa comments kung ano yung masasabi nyo about sa motor na to. And huwag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe sa YouTube tsaka Facebook natin. And kung meron kayong mga gustong i-review natin ng motor, i-comment nyo na lang din at gagawin natin ng paraan. So, yun, maraming salamat sa mga tumapos ng video na to. And sa susunod ulit na review mga bro.